yung NBI clearance na ako na nakapirma ay na-permit. May mga tao na nakakapag-produce. Ito, yung NBI clearance na ito, ako na mismo ang nakapirma. Pero this is falsified. Mismong pirma ni National Bureau of Investigation Director Haida Santiago ang pinipeke ng mga sospek na ito sa Quiapo, Maynila. Kaya nitong Lunes, sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang 3 bahay na ginagamit sa paggawa ng mga peking dokumento. 4 na sospek ang kanilang nahuli, kabilang ang isang menor de edad. Una, ang natanggap namin na information ay NBI clearance lamang ang kanilang pinapalsify. So, nag-conduct ng surveillance ang STF led by Attorney Jeremy Lotok at nagulat kami at hindi lamang NBI clearance ang kanilang pinapalsify. Transfer certificate of title, driver's license. Ang estilo ng grupo, maghahanap ng mga job applicants sa Quezon Avenue na magpapagawa ng kahit anong dokumento. Makikipagtawaran sila sa presyo at pag nagkasundo ay magtutungo sa naturang establishmento at ilang minuto lamang ay tapos na ang peking dokumento. Ang pagpapagawa ng peking NBI clearance ay nagkakahalaga ng nasa 500 hanggang 1,500 pesos. Pagtitulo ng lupa, mas mataas ang singil. Ang passport naman, nasa 5,000 pataas. Kaya nilang pikein ang lahat ng halos dokumento at ID, maging ang titulo ng lupa at pati na ng bill ng kuryente. Nakumpiska sa mga sospek ang 10 monitor at CPU. Iba pang paraphernalia gaya ng printer, stamper, cutter at dry seal. Ayon kay Director Santiago na dati ring pulis at judge ay nasa serbisyo pa siya, nire-rate na nila ang lugar na ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan dahil mababa lamang ang piyansa sa ganitong kaso. Pero hindi ay niya basta-basta ang epekto ng paggamit ng peking dokumento sa seguridad ng publiko. Napaka-delikado talaga. Driver's license na peke, magmamaneho, makadisgrasya yan. Ang nag-apply sa inyo, driver, gardener or maid, wanted pala or what, bandang huli kayo ang biktima. Kaya napaka-delikado nitong ginagawa nila na ito. Medyo rampant ako kasi yung practice. At nalaman naman po natin na since so disseminated na itong mga fake documents at nagagamit na sa official transactions, medyo threat na sa ating national security at sa public safety. Kaya panawagan ng NBI sa Kongreso na sana ay taasan ng parusa sa mga ganitong uri ng krimen. But then again, since available siya, bumabalik lang ho sila. Ang problema ho natin, I think, is an issue of legislation. I-address po namin with the director sa ating mga kongresista na kung pwede, taasan natin yung penalty para nang sa gayon, magkaroon ng deterrence at magsilbi itong warning na siniseryoso ng gobyerno itong mga klaseng krimen na to. Mahaharap sa kasong falsification of public documents ang mga naarestong suspect, abang ang menor de edad ay dadalhin naman sa kustodiya ng DSWD. Ayon sa NBI, hindi ligtas sa pananagutan ang mga taong tumatangkilik at nagpapagawa ng mga peking dokumento at pwede rin silang kasuhan ng falsification of public document. Tiniyak naman ng NBI na patuloy silang magsasagawa ng mga operasyon sa ganitong uri ng modus. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.